So 3, 2, 1, Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Zakarna, nabanggit natin na yung unang rules sa usul fiqh ay sinasabi natin na inil hukmu illa lillah, wala nagbibigay ng batas maliban na lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ito yung pinaka-pundasyon wa a'zamul qaida sa lahat ng batas ng Islam. Na sinasabi natin, wala nagbibigay ng batas maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil si Allah ta'ala yung lawgiver, pag sinabi natin lawgiver ang nagbibigay ng batas, ibig sabihin, naniniwala tayo na sa kanya manggagaling lahat. At yun ang tinukoy ni Allah ta'ala, walahul hukum wa ilayhi turja'un. Sa kanya lamang ang pagbibigay ng batas, at dahil kay Allah ta'ala babalik ang lahat. At sinabi rin ni Allah ta'ala, inil hukmu illa lillah. Wala nagbibigay ng batas maliban na lamang si Allah ta'ala. At binanggit natin yung dalawang uri ng batas. Unang-una, tinutukoy dito ay yung tinatawag na natural law o yung law of existence na wala nagbibigay ng batas sa existence sa natural maliban lamang si Allah ta'ala. At ikalawa, binanggit natin yung tinatawag na legal law o yung batas sa Islam. Ang nag-utos sa atin na para mag-fasting, magsala ay si Allah ta'ala. So wala nagbibigay ng batas sa Islam maliban na lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. At ikalawa, binanggit natin at sinabi rin natin dito sa una na to na ang gawain ng mga propeta ay sila ay mga messenger ni Allah ta'ala, tagapag-abot ng batas ni Allah ta'ala. Ang ibig sabihin nun ay mga propeta, hindi sila nagbibigay ng batas, sila lamang ang tagapaglinaw ng batas. At hindi yun naging naging conflict sa ating paniniwala na si Allah Ta'ala ang nagbibigay ng batas. Dahil sinabi ni Allah Ta'ala, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayk. O ikaw propeta ni Allah Ta'ala, ipaabot mo ang ibinaba sa iyo ni Allah Ta'ala, ang batas ni Allah Ta'ala. So si Allah Ta'ala ang nagbibigay ng batas, ang mga propeta ang tagapag-abot ng batas, at ang mga ulama tagapaglinaw ng batas. So ikalawa, binanggit natin na al-ahkam asy-syar'iyya, ang legal law o ang batas ng Islam ay laging nangangailangan ng adilla, laging nangangailangan ng dalil sa lahat ng sitwasyon. At yun ang tinukoy din ni Allah Ta'ala bilang babala na hindi maaari na gumawa ng isang batas ang tao. Dapat ang kanyang batas ay nanggaling kay Allah Ta'ala. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Meron ba kayong Panginoon maliban kay Allah Ta'ala na nagbibigay ng batas maliban sa Kanya? So tinutukoy dito ng pagbibigay ng batas maliban kay Allah, ito ay pagkuha ng Panginoon maliban sa Kanya. Kapag gumawa tayo ng batas maliban sa Islam, tumutukoy yun na parang kumuha ka ng Panginoon maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa batas ng Islam, meron dalawang uri ng batas sa Islam. Ano yun? Ang tinatawag natin na al-ahkam al-wad'iyya. Pag sinabi natin al-ahkam al-wad'iyya, ito yung batas ng Islam. Nagbibigay siya ng kondisyon at ng sabab sa isang batas. Yun ang tinatawag na batas ng wad'iyya, Jabal. Halimbawa, ano ang kondisyon ng sala, Jabal? Kailangan magwudu. Diba? At ano yung nakasira sa sala? Pag umutot ka, o ano pa. So, ang tawag dyan sa kondisyon, sa nakasira sa sala, ay tawag dyan al-ahkam al-wad'iyya. Sa English, ay legal situation. O legal situational ng Islamic law.
Pero ang tawag sa sala na wajib ay tinatawag na legal prescriptive. Prescriptive o tinatawag na ahkam taklifiyah. So yan yung dalawang uri ng batas sa Islam. So yan ang sinabi natin. At hindi ka pwede, kahalintulad ng ang sala ay wajib, nagsala ka ng maghrib, ito ay obligado. Tama? Sino yung nag-utos sa'yo na magsala ka ng maghrib? Si Allah Ta'ala. Sino nagsabi na ito ay wajib? Si Allah Ta'ala. So kung siya yung nagsabi ng wajib yung sala, siya rin may karapatan magsabi anong kondisyon ng wajib. Hindi ka pwede magsabi na ang kondisyon ng sala ay ganito. Dapat si Allah Ta'ala lang ang sundin natin, siya lang ang nagsabi ng kondisyon. At siya lamang din ang dapat magsabi ano yung nakasira ng sala. Ano yung nakasira ng sala, Bintali? Kapag kumain ka habang nagsasala. Di ba? O kapag umutot ka. Sino yung nagsabi sa'yo na nakakasira ng sala to? Di ba si Allah Ta'ala? So hindi ka pwede magdagdag dito. Sabihin mo na kasira ng sala to. Hindi pwede kasi si Allah Ta'ala nagsabi ng wajib yung sala, siya lang din yung karapat dapat magsabi na ito nakasira ng sala. At siya lang din dapat ang magsabi na ito ay kondisyon ng sala. At siya lang yung karapatan magsabi na ganito yung itsura ng sala. So yan ang tinatawag na. So ang ibig sabihin nito, Bintali, hindi ka pwede mag-imbento ng, hello bat? Hindi ka pwede mag-imbento, kanina mga Vince. Lagay mo dito saksakan. May saksakan, isaksak mo. Hindi ka pwede mag-imbento ng isang batas sa Islam nang wala kang dalil, walang sinasabi si Allah Ta'ala. Sabihin mo, obligado to, tapos wala palang sinabi si Allah. Isaksak mo. Abot yan. Okay na, okay na. Bismillah. So, hindi ka pwede mag-imbento ng sabihin mo ay ito ay wajib, ito ay obligado. Dapat meron kang dalil lang galing sa Quran na sinabi ni Allah, obligado yan. Kahalintulad na hindi ka pwede magsabi ng obligado to, hindi ka rin pwede magsabi na may kondisyon to. Sa school, pag pumasok kayo sa school, ano yung kondisyon? Bago ka maging estudyante, kailangan enroll ka. Kailangan may ID, kailangan naka-uniform. Pwede ba na estudyante ka, ikaw maglalagay ng kondisyon? Hindi pwede, di ba? Ganon din sa ibada. Hindi pwede mag-imbento si Jabal na sabihin niya ang kondisyon para tanggapin yung sala ay ganito. Hindi pwede. So ang tawag dyan sa mga kondisyon na yan, at ang tawag sa mga nakasira ng sala, ay tinatawag ng al-ahkam al-wad'iyah. So yan sa Arabic. At ang tawag naman sa ito ay wajib, ito ay sunnah, ito ay pwede, ito ay haram. Ang tawag dyan sa Islam ay tinatawag na at-taklifiyah. Taklifiyah tawag dyan. Di ba lang yung batas ng Islam? Tandaan nyo. Unang-una, kapag ito ay wajib. Ito ay, kalawa, sunnah. Ito ay haram. Ito ay makruh. Ito ay jaiz. Yan lang yung lima. Nakuha ninyo? So ngayon, lipat tayo sa tinatawag na mandub o tinatawag na sunnah. Ano ang ibig sabihin ng sunnah, Bintali? Ang ibig sabihin ng sunnah, Bintali, kapag narinig mo ang sunnah, ay ano yung inutos ng Islam ito, pero sabi niya, hindi, ang pag-uutos na yun, hindi agad-agad gawin mo. Pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin. Ang tawag doon sunnah. Minsan tinatawag din itong mandub. O minsan tinatawag itong mustahab. Tatlo yan. Mandub, mustahab, sunnah. Pareho lang yan. So, ang ibig sabihin ng sunnah o mandub o mustahab, inutos ng Islam, pero ang pag-uutos na to, hindi agad-agad na gawin mo. Tama? Ngayon, ano ang resulta nito sa kabilang buhay kapag namatay na tayo at gumawa tayo ng sunnah? Ang resulta ng sunnah, Jabal, ay kapag namatay na tayo sa kabilang buhay na to, sa kabilang buhay, kapag namatay ka,
meron kang gantimpala kay Allah kasi gumawa ka ng sunnah. At sabi niya, wala yastahiqul iqab at wala ka naman parusa kapag hindi mo ginawa yung sunnah. Tama? Yun ang tinatawag na sunnah. Yan ang tinatawag na sunnah. Halimbawa ng sunnah, yung magsala ka ng 2 rakaat pagkatapos ng maghrib. So, ilagay natin itong 2 rakaat sa kabilang buhay. Meron kang reward kay Allah sa kabilang buhay, pero wala kang parusa kapag iniwan mo. Ngayon ang ibig sabihin ng sunnah. So, yun sa kabilang buhay. Pero paano kapag hindi gumawa ng sunnah si Jabal? Meron ba siyang kasalanan? Wala. Tama? Yun ang sunnah. At ikalawa, naintindihan niyo yung ibig sabihin ng sunnah? Halimbawa pa ng sunnah, yung sadaqah. Magbigay ka ng sadaqah, Jabal. Sunnah yun. Kapag nagbigay ka ng sadaqah, mayroon kang gantimpala kay Allah. Pero kapag hindi mo ginawa, wala ka naman kasalanan. Yun ang tinatawag na sunnah. Halimbawa pa ng sunnah, yung mag-fasting ka ng Monday pati Thursday. Tama? Sunnah yun. Pero kapag mag-fasting ka sa Ramadan, sunnah ba yun? Ano na yun? Wajib na yun. Tama? Okay, lipat tayo sa ikalawa yun. Ay matalabahu syari ala wajhil ilzam, jazam wal ilzam. So ano man ang inutos ng Islam na dapat mong gawin o agad mong gawin, anong tawag doon? Wajib. Nakuha ninyo? So yan ang tinatawag na wajib. So anong ibig sabihin? Ano yung magiging resulta ng wajib sa kabilang buhay? Sa kabilang buhay. At ano rin yung resulta ng wajib sa mundo? Binanggit natin yung resulta ng sunnah sa mundo, hindi ka pwedeng sisihin ng tao. Sa kabilang buhay, hindi ka rin pwedeng parusahan kapag hindi mo ginawa yung sunnah. Tama ba? Pero kapag ginawa mo, meron kang gantimpala, yun ang sunnah. E paano naman sa wajib? Ang wajib matalabahu syari ala wajhi al-ilzam. Ito yung inutusan ka ng Islam na agad mong gawin o dapat mong gawin. Ang tawag doon ay wajib. Ngayon, ano ang resulta ng wajib? Sa kabilang buhay, ay yusabu fa'ilu imtithalan, merong kang gantimpala sa kabilang buhay kapag ginawa mo ang wajib. Wa yastahaqqul iqabu tariku, at merong kang parusahan yung taong nag-iwan ng wajib. Nakuha ninyo? Sabi, ay merong gantimpala ang taong gumagawa ng wajib at may parusa ang taong nag-iiwan ng wajib. Nakuha ninyo? So, yun ang tinatawag na wajib. Halimbawa ng wajib, yung sala, 5 beses na pagdarasal. Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Isha. Yun ang tinatawag na wajib. Halimbawa, ano pa? Yung pag-fasting sa buwan Ramadan. So, itong mga to, kapag ginawa mo, meron kang gantimpala. Pag iniwan mo, meron kang parusa. So, yung isa, yung sunnah, pag ginawa mo, pag iniwan mo, wala kang parusa. Nakuha ninyo? Yun ang tinatawag na pinagkaiba ng wajib pati ng sunnah. Pinagkaiba ng wajib at sunnah. At tandaan ninyo, ang wajib, ito tatandaan ninyo. Ang itatanong sa atin sa kabilang buhay, ang wajib, hindi ang sunnah. Ang itatanong sa atin kapag namatay ka na, at sa kabilang buhay, ang itatanong sa atin ni Allah Ta'ala, ano? Ang wajib, hindi ang sunnah. At makakapasok ang mga Muslim sa paraiso sa kabilang buhay dahil sa wajib. Nakuha ninyo? Dahil sa wajib. At tandaan ninyo, ang pinakamahalagang wajib, ano? Ay, sala. Pinakamataas na wajib sa gawain ng katawan, sala. Pero meron pa mas mataas. Ang tauhid kay Allah Ta'ala. Ang pananampalataya mo kay Allah Ta'ala, yan yung unang itatanong sa'yo. Kaya nga kapag namatay yung isang tao, di ba tatanungin siya ng malaikat?
Anong sabihin sa kanya? Man rabbuka. Sino yung Panginoon mo? Sino yung sinasamba mo? Tatanungin ka ng wajib sa pananampalataya mo. Yun ang itatanong sa atin kapag namatay tayo sa wajib. Kaya ibig sabihin ng pamantayan ng pagpasok ng tao sa paraiso, ano yun? Wajib. At ang dahilan ng pagpasok ng tao sa impyerno dahil sa pag-iwan ng wajib. Nakuha ninyo? So yun ang wajib. Kaya sabi ng Allah Ta'ala sa Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Bakit kayo nagsasalita ng isang mabuti, hindi nyo naman ginagawa? Anong tinutukoy nito? Wajib o sunnah? Wajib. Bakit ka nagsalita, magsasala ko ng Fajr, pero hindi ka naman nagsala? Bakit ka nagsalita, mag-fasting ako, hindi ka naman nag-fasting? Lima taquluna ma la taf'alun. Bakit kayo nagsasalita na gagawin ko yung mabuting ito, tapos hindi mo naman ginawa? So ang tinutukoy doon, gagawin ko yung wajib, pero hindi naman niya ginawa. Tama? So ganun ang kahalaga yung wajib. So alimbawa ng wajib ulit, yung fasting sa buwan ng Ramadan. Yung zakat sa mga mayayaman, yung hajj kapag may kakayanan, tatanungin ka ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay sa lahat ng mga wajib na kaya mo pero hindi mo ginawa. At paparusahan ka ni Allah Ta'ala dyan. Pero sa sunnah, tatanungin ka ba sa kabilang buhay? Hindi. Ito ngayon yung tanong ni Mu'min. Ustad, para saan pala ang sunnah? Kung hindi naman pala tayo tatanungin ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Para saan ang sunnah, Bas? Ang sunnah kapag nakapasok, bakit nga, ano nga ang unang dahilan magpasok ng tao sa paraiso? Wajib. Para saan ang sunnah? Kapag nakapasok ka ng paraiso, magkakaiba na kayo ng level. Sa first floor ka, sa second floor, sa third floor, doon ka. Dahil yun sa paggawa ng sunnah. Yan ang tinutukoy sa hadith ng Rasulullah SAW. Mazala abdi yatakarraba ilayya bin nawafil. Nananatili ang alipin ka lumalapit kay Allah Ta'ala sa akin, sabi ni Allah, sa paggawa ng nawafil. Ang nawafil yun yung sunnah. Yun nasa paraiso. Sa pagpasok ng tao sa paraiso, doon na magkakaiba na. Dahil lahat tayo halimbawa na gumagawa ng wajib. Si Bintali nagsala, nagfasting, ako nagfasting, nagsala. Pero mas mabait si Bintali, halimbawa, nagsunna pa siya. So nakapasok tayo sa paraiso lahat-lahat, insyaAllah, Allahumma amin. Nanawa ipunin tayo ng Allah tayo sa paraiso. Tapos magkakaiba pa yung level ng tao sa paraiso dahil sa paggawa ng sunnah. At ang sunnah rin, ito yung may pagkukulang ka sa mga wajib, yung sunnah yung mag-back up. Nakuha ninyo, kaya mahalaga yung sunnah. So yun ang ibig sabihin ng wajib. Tama? So nakuha na natin yung sunnah, nakuha natin yung wajib. Tama? Hindi pa lobat? Okay, baka malobat eh. Number three, matalaba syari, ano man ang sinabi ng Islam na agad mong iwanan o dapat mong iwanan, ang tawag dun ay haram. Ano man ang sinabi ng Islam na dapat mong iwanan o agad mong iwanan, ang tawag dun ay haram. Tama? So, dito sabi niya, dapat mong iwanan. Ano man ang sinabi ng Islam na dapat mong iwanan. Nung sinabi ng Islam na dapat mong iwanan, lumabas na dito yung wajib pati sunnah. Kasi ang sabi sa wajib sunnah, dapat mong gawin. Ito, dapat mong iwanan. Tama? Dapat mong iwanan. O agad mong iwanan, ang tawag dun ay, haram. Tama? Ang tawag dito ay, tinatawag na haram. So, halimbawa ng haram, yung pagnanakaw, pagzina, panloloko ng tao, pag-inom ng alak, pagbabastos sa magulang, ang tawag ay haram yan. So ano ang resulta ng haram sa kabilang buhay? May resulta rin ang haram dito sa mundo. Kapag ang isang tao gumawa, ito na kung bakit may fiqhi tayo. Kapag gumawa ang isang tao, minsan may kaparusahan sa haram. At sa kabilang buhay meron din. At ang wajib sa mundo, minsan meron din sa batas ng Islam. Nakuha ninyo, kapag nag-iwan ng wajib ang isang tao, meron yan, pero hindi sa lahat ng wajib. Yung ibang wajib na may parusa sa mundo. Mambawa, yung isang tao hindi nagsala, kapag nasa bansa tayo ng Muslim, ay dapat magtauba siya, kung hindi, ikukulong siya. Pag nasa bansa tayo ng Muslim. Tama? Pero wala naman tayo sa bansa, kanyang-kanya tayo dito eh. Diba? Alangan yung nag-aalak dyan, o yung magsala ka, kung hindi, sasapakin kita. Baka hamunin ka. Diba? Sa wajib pati sa haram, ay minsan may batas sa mundo at sa kabilang buhay. Pero yung sunnah, yung batas saan lang? Sa kabilang buhay lang. Kumbaga meron siyang reward, walang parusa. Ang haram, yusabu tarikuhu, ay merong gantimpala yung taong nag-iwan ng haram. May gantimpala yung isang taong nag-iwan ng haram
at ano? Ano sabi natin? Wa istahaqqul iqabu fa'ilu at dapat parusahan yung isang taong gumagawa ng haram. Ulitin ko, yung haram ay merong gantimpala yung nag-iwan ng haram at may parusa ang taong gumagawa ng haram. Ano ulit yung wajib? Mentally? Oo nga, ano nga yung resulta sa kabilang buhay? Ano ulit? Yung sa kabilang yung wajib, ano? May reward kapag ginawa. Tapos pag iniwan, may parusa. Ang haram, may parusa yung hindi, sa kabilang buhay tayo, may parusa yung yung gumawa ng haram, tapos, merong reward yung, pati ako narito. May reward yung nag-iwan ng haram. So, yung wajib pati haram, magkabaliktad lang. Tingnan ninyo yung wajib, kapag ginawa, merong reward. Kapag iniwan, may parusa. Baliktarin mo ngayon yun. Yung haram, pag ginawa, may parusa. Pag iniwan, may reward. Naintindihan ninyo? So, magkabaliktad lang yung haram, pati yung wajib. Tama? So, halimbawa ng haram, yung binanggit natin kanina, ay yung pag-inom ng alak, pagnakaw, yan. So, ang dahilan ng pagpasok ng tao sa impyerno, yung paggawa ng haram. At anong pinakamalaking haram? Shirk. Pagtambal kay Allah Ta'ala, tama. Pagtatambal kay Allah Ta'ala, pinakamataas na wajib. Tauhid kay Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? So yun, kaya ng isang tao papasok ng impyerno hindi Muslim, dahil ang unang dahilan, dahil sila gumawa ng haram. At ang pinakamalaking haram na ginawa nila, shirk kay Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? At ano pa? Meron din silang level sa kabilang buhay. Kasi makapasok sila sa impyerno dahil sa shirk, magkakaiba din yung level ng kanilang pagpasok sa impyerno. Meron pinakailalim, meron sa gitna, meron sa lower, meron sa ganyan. Kasi kung lahat sila makapasok sa impyerno dahil sa shirk, meron mas malalim pa. Halimbawa, yung isang tao nag-shirk, tapos pumatay pa. Mas malalim yun kaysa isang tao nag-shirk, kaysa halimbawa uminom ng alak. Kasi nga, lahat ng mga haram sa atin, haram din sa kanila. Tama? Ang haram sa atin, haram din sa kanila. Pero kapag ba nag-iwan sila ng haram, makakapasok ba sila ng paraiso? Depende sa haram. Kung iniwan nila yung shirk. Ilagay natin yung hindi shirk. Hindi nila iniwan yung shirk. Pero iniwan nila yung ibang haram, yung pagpatay ng tao, tapos yung pag-inom ng iniwan nila. Makakapasok ba sila ng paraiso? Hindi. Kasi bakit? Ang kondisyon para tanggapin ni Allah, yung pag-iwan mo sa haram, dapat Muslim ka. Ang Islam, kondisyon para tanggapin yung ibada mo. Tama? At kabilang sa ibada, hindi lang yung sala, yung pag-iwan mo ng haram, ay kabilang din sa pagsamba kay Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Ito ang tanong ko sa inyo. May magandang tanong dito. Hindi, baka marito kayo. Explain ko na next time. Pag na-explain na, mas maganda yung tanong pag naintindihan ninyo. Tama? So, nakuha na natin yung sunnah. Ano pa? Wajib, ano pa? Haram. Ito ngayon. Ika-4 ay matalabas syari. Ano ang sinabi ng Islam na iwanan mo, ngunit hindi naman sa pilitan. Hindi sa pilitan. Kanina, ang utos ng Islam na gawin mo, hindi rin sa pilitan. Utos ng Islam, hindi ka pinilit. Ito, iwanan mo, if inutos sa'yo ng isa na iwanan mo pero hindi ka pinilit. Ang tawag dito ay makruh. Makruh. Sa Tagalog, hindi ka nais-nais. Makruh ang tawag dyan. Nakuha ninyo? So ngayon, ang makruh, anong sabi natin sa sunnah? Ano yung sunnah? Kapag ginawa mo, meron kang gantimpala. Pag iniwan mo, wala kang parusa. Baliktarin mo ngayon yung sunnah, yun yung makruh. Kapag ginawa mo, wala kang gantimpala. Pero pag iniwan mo, meron kang gantimpala. Naintindihan ninyo ha? So yun ang ibig sabihin ng makruh. So yun ang takbo ng makruh. Lobat na hindi ba? So, anong halimbawa ng makruh, Bas? Anong halimbawa ng makruh, Jabal? Ang makruh ay
Pinapatunog mo yung daliri mo sa loob ng sala. Makruh yan. Pag nagsala ka, tinatakpo mo yung mukha mo ng, alimbawa, ng yung ano, sinusuot mo, makruh yun. At pagsasalita sa CR, makruh. Ulitin ko, ang makruh, kapag ginawa mo, wala kang parusa. Pero pag ginawa mo, wala kang parusa. Pag iniwan mo, meron kang gantimpala. Naintindihan nyo na? So, okay tayo sa sunnah, wajib, haram, makruh. Number 5, ano yun? Yung tinatawag na jaiz. Yung tinatawag na jaiz. Ano ang ibig sabihin ng jaiz? So, okay para maintindihan ninyo. Ang Islam, dalawa. Nag-utos, nagbawal. Tama? Dalawa. Utos at nagbawal. Dito sa nagbawal, dalawa. Haram, pati, ilagay natin, sa pilitan na iwasan mo, at hindi sa pilitan na iwasan mo. Ano yung sa pilitan na dapat mong iwanan? Ay haram. Ano yung sabi ng isang na iwanan mo pero hindi sa pilitan? Ay makruh. O lipat tayo sa utos. Sabi ng Islam may utos siya. Dalawa rin. Anong sabi ng Islam na utos? Nag-utos sa Islam na dapat mo agad gawin? Wajib. Nag-utos yung Islam na pwede mong hindi gawin? Sunnah. Nakuha niya utos siya, pero pwede mong hindi gawin. Hindi sa pilitan na gawin. Tawag doon ay sunnah. Ngayon, pagdating sa dalawang to, utos, bawal, meron dito sa gitna. Tama? At sabi dito, kullu ma la yata'allaq bihi talabu fi'lin wala talabu tark li dhati. Lahat daw sabi niya nang hindi nakakonek sa utos at sa pinagbawal. Hindi nakakonek sa utos, hindi rin nakakonek sa ipinagbawal. Nakuha ninyo? Hindi siya ipinag-utos, hindi rin siya ipinagbawal. Nakuha ninyo? Anong tawag dito? Ay jaiz. O minsan tinatawag na mubah. Jaiz o mubah. So meron tayo number 1. Ano ulit? Wajib. Ano pa? Sunnah. Ano pa? Haram. Ano pa? Makruh. Ito ay 5. Jaiz. Ngayon, ang jaiz, wala kang gantimpala, wala ka rin parusa. Iwanan mo o hindi. Nakuha ninyo? Halimbawa ng jaiz, yung kumain ka, jaiz yan. Wala kang parusa, wala kang gantimpala. Magsuot ka ng damit, wala kang parusa, wala kang gantimpala. Tama? Ano pa? Gumamit ka ng microphone, ng tab, ng ito, lahat na nakikita niyo sa mundo, jaiz yan. Tama? Ngayon may tanong ako dito. Ito yung magandang tanong, sabi ko sa inyo. Dahil ang jaiz, wala kang parusa at wala ka rin gantimpala, hindi ba ang pagsuot ng damit ay jaiz? Ibig sabihin pala, si Jabal, pwede siya lumabas dyan na nakahubad. Kasi yung damit, jaiz lang naman. Jabs. Jaiz, ang jaiz, walang parusa, walang reward. So pwede pakita ni Jabal sa labas yung Armalite niya, diyan, tapos maglakad siya kasi sabi ni Ustad, ang pagsuot ng damit ay jaiz lang naman. Ano, Jabal? Naniniwala ka ba sa akin, Jabs? Ipakita mo yung pamato mo sa kalagitnaan ng daan. Kasi nga, baka sabihin nila, maliit yung pamato ni Jabal, itago mo na lang yan kahit jaiz yan. Ano sa tingin ninyo? Ang sabi nga sa jaiz, walang parusa, walang gantimpala. Sa Middle East, alagay natin may parusa, pero ang parusa na ba yun sa kabilang buhay, meron ba? Kasi yun ang sabi ng Islam. Tandaan ninyo, dalawang uri ng jaiz. Tandaan ninyo ha, ang tinatawag na integrated jaiz, pati partial jaiz. Pag sinabi mo na integrated jaiz, ito yung jaiz na pangkalahatan, na pwede mong iwanan, pwede mong hindi gawin. Ang partial jaiz, ito yung ang hindi, baliktad. Yung integrated jaiz pala, ito yung, yung pinaka-original na batas na kung saan may nakakonect dito na wajib pati haram. Nakuha ninyo? Nakakonect dito yung wajib pati haram. Yan tinatawag na jaiz o na integrated. At sa jaiz na ikalaw yung tinatawag na partial, ito yung ibang parte ng jaiz. Ito yung pwede mong iwanan, pwede mong hindi gawin. O pwede mong gawin.
Pero yung original na batas ng jaiz, hindi mo pwedeng iwanan yun. Halimbawa, ang jaiz ng pagkain. Pwede kang kumain, pwede ka hindi kumain. Pwede ka ba hindi kumain ng 2 araw kasi jaiz lang? So, ang utos dito na mabuhay ka, nakakain ka, yung integrated na jaiz na yan, sa kanyang original na batas, hindi mo pwede iwanan. Pero yung may pagpipilian ka sa mga jaiz, ay pwede mong iwanan at pwede mong gawin. Naiintindihan ninyo? Yun ang tinatawag na jaiz. At ang sa partial na jaiz na to, ay nakadepende sa'yo yan. Pwede kang gumamit ng mic, pwedeng hindi. So, yan ang 5 batas ng Islam. Yan ang 5 batas ng Islam. Nakuha ninyo? Ano pang halimbawa ng jaiz? Ano pa? Ha? Basketball, jaiz. Tama? Pero kapag sumobra ka sa isang jaiz at nabangga mo na yung iba, magiging haram siya. Kapag iniwan mo yung original na jaiz at kapag sumobra ka sa original na jaiz, papasok ka sa magiging haram, papasok ka sa wajib. Depende kung saan mo gagamitin yung jaiz. Kaya nga meron din batas sa Islam na kapag ang isang jaiz gagamitin mo sa wajib, yung jaiz magiging wajib. Kapag ang isang jaiz gagamitin mo sa haram, ang jaiz magiging haram. Anong batas ng Islam paggamit ng tab? Jaiz. Pero kapag ginamit mo ni Ishak panonood sa gabi sa Doraemon, depende kung anong Doraemon pinapanood niya, di ba? Magiging haram. Kapag haram na Doraemon papanoorin niya. So yung jaiz, kapag saan mo gagamitin sa 4 na batas, yun yung magiging batas niya. Naiintindihan ninyo? Ang paggamit ng jeep, jaiz sa kanyang batas. Pero kapag nasumakay ka ng jeep kasi pamadrasa ka, pagsakay ng jeep magiging wajib kasi ang pag-aaral sa Islam ay wajib. Kapag sasakay ka ng jeep kasi pupunta ka ng Barbas, magiging hatol sa pagsakay ng jeep? Magiging haram kasi ginamit mo yung wasila, yung pamamaraan ng jaiz sa haram, sa maksud ng haram, so yung magiging pamamaraan mo magiging haram. Kaya ngayon, ang tinutukoy na 2 uri ng haram, 2 uri ng wajib, ng sunnah, pati ng makruh. Yung isa yung ginamit, yun yung jaiz na kapag ginamit mo sa haram, sa wajib, sa sunnah, pati sa makruh. Yun yung batas magiging jaiz. Tama? Naiintindihan ninyo ba? Oo. Yung jaiz na sakot niya yung haram at saka yung... Oo. Depende kung saan mo gagamitin. Tama? Yun ang integrated na jaiz, ay yung tinatawag na partial na jaiz. Nakuha ninyo? Pero yung kabuuhan ng jaiz, hindi mo pwedeng iwanan yun. Kahalintulad ng, nasa integrated na jaiz pala, kahalintulad ng pagsuot ng damit. Hindi pwede mahubad ka din sa labas kasi sabi mo jaiz lang. Kasi pag iniwan mo yung damit, iniwan mo yung wajib. Na yung wajib, pagtakban ng aura. Di ba wajib yun? So, nang iniwan mo yung damit, iniwan mo yung integrated na jaiz, magiging haram sa'yo yun. Nag-iwan ka ng wajib, yung takpan mo yung aura mo. Tama ba? Naiintindihan ninyo? So, dyan lang umiikot yung batas ng Islam. Sa sunnah, sa wajib, sa makruh, sa haram, pati sa jaiz. Tama? Tama ba? Yan, dapat niyong paniwalaan. Yun ang tinatawag na halimbawa pa ng jaiz. Yung paggamit lahat ng gamit sa dunya, ang binigay sa atin ng Allah Ta'ala. Nakuha ninyo lahat kaya nga sabi ng Allah Ta'ala, "Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Si Allah lumikha sa inyo ng nasa ibabaw ng kalupaan lahat para sa inyo. Ibig sabihin, ang original batas ng paggamit ng mundo jaiz. Pero kapag ginamit mo sa lahat ng 4 na form ng ibada, doon papasok yung kanyang batas. Tama ba, Ishak? Yan ang tinatawag na batas ng Islam sa 5. Okay, next. Oras yung Isha. Gusto niyo pa ituloy? Okay. Ang wajib, merong tinatawag na wajib al-mukhayyar. Al-wajib al-mukhayyar. Ang wajib al-mukhayyar na wajib na pagpipilian. Pagpipilian, yung gagawin mo in terms of action. Nakuha ninyo? Parang sinasabi ng Islam, pagpipilian kita, saan ang pipiliin mo dito? Pero dahil wajib to, hindi ka pwede mag-iwan. Tama? So, ibig sabihin, yung wajib al-mukhayyar, ito ay waqi'un, sabitun aqlan, reasonable sa pag-iisip ng tao na meron talaga, waqi'un syar'an. At ito ay
legally accepted. Ito ay katanggap-tanggap na nasa Islam. Nakuha ninyo? Halimbawa, ng wajib na mukhayyar, wajib na pagpipilian, wajib to ha. Ano ulit sabi natin sa wajib? Ay, kapag iniwan mo, mayroon kang kasalanan. Pag ginawa mo, mayroon kang gantimpala. So, pero ito sa wajib mukhayyar, meron ding wajib na pagpipilian sa pagitan ng gawain. Kasi merong wajib na wala kang pagpipilian eh. Halimbawa, inutusan ka magsala. O, Ustad, di mo na ako magsala. Papalitan ko na lang yung sala ng sadaka. Yun na yung magiging sala ko. Pwede ba yun? Hindi. Di ba? Pero, yan ang tinatawag na wajib na, specific yan na action na hindi mo pwedeng ipalitan, wala kang pagpipilian dyan. Pero meron ikalawa na wajib na yung pagpipilian ka sa pagitan ng gagawin mo, mamimili ka niyan sa bagay na yan. Halimbawa, yung kafaratu fil yamin, alam yung kafaratu fil yamin, yung kafara, ito yung kapag sumumpa ka kay Allahu Ta'ala, halimbawa, sumumpa si Jami, kapag nakagraduate ang ustad sa college, wallahi, nagsumpa siya kay Allahu Ta'ala, wallahi, sumusumpa ko ya Allah sa'yo, kay Allahu Ta'ala, na kapag nakagraduate ako sa college, anong gagawin niya? Halimbawa, mag-aasawa siya. Agad-agad, sa graduation. Tapos, hindi siya nakapag-asawa. Wajib na magbayad ka doon. Ang tawag ng kafaratu fil yamin. Wajib yun. Nakuha ninyo? Ngayon, sabi ng Islam, dahil sumumpa ka kay Allah Ta'ala, kailangan mong pagbayaran yung sinumpaan mo sa Kanya. Wajib na tuparin mo. Pero sabi ng Allah Ta'ala, may mili ka sa tatlo. May pagpipilian ka. Unang-una, magpakain ka ng 10 mahihirap. Ikalawa, magpadamit ka ng 10 mahihirap. At magpalaya ka ng taong nakakulong. Mga alipin nakakulong. Eh dito wala naman alipin sa Manila eh. Di ba? Wala na to. O Ustad, wala na to. Eh magpadamit ka. Ay Ustad, mahaling damit. O iko. So meron kang pagpipilian dito. So pero kailangan mong gawin yung kasi wajib yun. Hindi mo pwedeng iwanan kasi nagyamin ka. Sumpa ka yung Allah Ta'ala eh. Kasi ang pagtupad ng pagsumpa mo doon ay obligado mong tuparin. Pag hindi mo natupad, may parusa yun. Yun yung parusa niya, yung pagpipilian mo yung tatlong yun. Mamimili ka doon. Nakuha ninyo? Pero wajib yun. Wajib na pagpipilian. Tama? Naiintindihan niyo ba? So ano yung halimbawa ng kabaliktaran na wajib na mukhayyar, na wajib na pagpipilian sa pagitan ng gawa? Ano halimbawa? Yung sala. Nung inutusan si Ishaq magsala, meron ka bang pagpipilian na kapag hindi ka nagsala ng Fajr, iba na lang gagawin mo? Magbabayad ka sa wajib ng Fajr? Alayhi salamat wa barakatuh. Meron ba, Ishaq? Ang dami nito. Meron ba, Ishaq? Wala. Ano pa? Yung so ayun yung halimbawa na al-wajib al-muayyan ang tawag yun. Na specific na wajib sa pagitan ng gawain ng katawan. Bakit ko sinasabi gawain ng katawan? Meron kasing wajib na pagpipilian sa pagitan ng oras naman. Nakuha ninyo? Halimbawa, inutusan ka ng Allah Ta'ala sa pagitan ng oras. Sasala din. Magsala ka ng duhur. Anong oras? 12. Wala kang pagpipilian doon. Tama? So meron din na wajib na mudayak ang tawag doon. Pero meron din wajib na pagpipilian mo yung oras kung kailan may kaya ka. Ano halimbawa? Wajib. Kailan ba kayo mag-hajj? May pera ka. O may pagpipilian ka, wajib yung hajj, di ba? Di ba? Pero kailan ka mag-hajj? Dapat ba ngayon yun, makapag-hajj na kayo? Hindi, di ba? So, yung wajib na yun, wajib na muwasa yun. Maliwag na pagpipilian mo na wajib, pero sa pagitan ng oras ng panahon, ito sa pagitan ng gawain. Kasi merong wajib sa maliwag sa pagpipilian sa pagitan ng gawain, sa pagitan ng oras, sa pagitan ng tao, ng gawain ng tao. Tama? So yan ang tinutukoy sa wajib na halimbawa na pagpipilian. Ano pa halimbawa? Sino sa inyo nakapag-hajj na? Alam ko, wala. Itsura nyo pa lang eh. Hindi nyo mapakain sarili nyo ng bigas, mag-hajj pa kaya. Sa hajj kasi, sa pag nag-hajj ka, alam nyo, bawal ka gumawa ng mga bagay
may mga haram sa Hajj. Kahit doon pa nagsala ka, hindi ka pwede pa ikot-ikot, parang electric fan. Di ba? Nakaganon ka lang talaga. Yung galaw mo ay merong specific lang. Tama? Takbir. Kapag gumalaw ka ng isang bagay na kasira sa sala, sira na yung sala mo. Tama? Dapat ulit yun. Sa Hajj, ganun din. Kapag gumawa ka ng isang bagay na bawal sa Hajj, hindi naman sinasabi na sira na yung Hajj mo. Pero dahil mahirap ulitin yung Hajj, nasira yung Hajj mo, balik ka next year. Hindi. Ang Islam, pinagaan niya. Ang gagawin mo na lang ganito. Kapag nagagawa ka ng bagay, bawal sa Hajj, ay wajib mong bayaran yung ginagawa mong bawal. Pero may pagpipilian ka. Unang-una, ay siyamu thalathati ayyam, mag-fasting ka ng 3 araw. Nakuha ninyo? Ikalawa, ay magkatay ka ng tupa. Kapag hindi mo kayo mag-fasting, samak ka, kapag nagad siya, magkatay ka ng tupa. O kayo magpakain ka ng 6 na may hirap. Tama? Maghanap ka na mahirap sa Makkah, wala. Mayayaman nandun lahat. Lahat naka-Rolex, di ba? Lahat naka-Rolex. So sa'yo, Ustad, walang mahirap dito. Ang gawin mo, magkatay ka na lang kasi meron doon katayan, meron dyan isang slaughtering sa Makkah. So yun ang madali sa'yo, yun ang gawin mo. Pero wajib mong bayaran yung nagawa mong haram. Nakuha ninyo? Kapag nagkamali ka sa sala, anong ginagawa natin? Ay, sujud sahwi, di ba? Yun yung kabayaran pag nagkamali ka. Sa Hajj, pag nakagawa ka ng bawal sa Hajj, yun ang gagawin, mamili ka sa 3. Wajib na pagpipilian yun sa pagitan ng wajib. May pagpipilian ka na wajib. Nakuha ninyo? Tama ba? May tanong kayo? Sigurado kayo? Obvious naman. Anong tanong? Sa anim na pamilya para sa mahirap. Ano ba? Kailangan ba isang pamilya? Tapos 6 na pamilya ang baga? Hindi, 6 na tao. Isang tao. 6 na tao. 6 na pamilya? Paano yung pamilya? 10. Di ba? Umuspera mo. 10, 60 na tao na yun. Oh. So yun ang tinuto. Pero maganda tanong yun bilang clarification. Maganda tanong ni Jamie. Nakuha ninyo? So yun ang paglilinaw. Alam nyo ito para maganda itong maintindihan. Para maintindihan nyo yung batas ng Islam. Yung konsepto ng Islam. Kasi parang formula to eh. Parang 1 plus 1 equal to 2. So palitan mo si 1 ng A, palitan mo si 1 ng isa ng B. So A plus B equal to C. So palitan mo ng number yun yung formula. Kung baga formula to, para maintindihan nyo yung ma-conceptualize ninyo yung batas ng Islam. Nakuha ninyo? Tama? Walang tanong? Okay lang, ganun lang. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.